Okay, tuloy natin. Bali, nabanggit ko na alin ba ang accurate, yung resistance technique o itong putol bilang technique. So, balik tayo dito sa starting. Ito, nung kinukuha ng mga matatandang tao, mga lumang tao, kasi yung nakikita natin na data to, bago na tong bago natin to nakikita, lumabas yung mga rewinding na nakikita natin yan. So balik tayo dun sa una na naka-discovery kung paano niya nakuha yung data na hindi binibigay sa kanya nung naka-imbento ng rewinding o nakatuklas. Okay, so binanggit ko kanina na sino ba talaga yung accurate. Okay, balikan natin nung hinugot niya ito ng buo. Tapos inikot niya sa bobbin. Pag ikot niya sa bobbin, nakuha niya yung starting tsaka yung 1 and 2. Okay? So nung inikot niya yung starting sa kanyang ikutan, nakuha ba niya ng eksakto yung data nung original? So yung bang nakita niya na ikot doon, halimbawa nakita niya 436, so ira-random niya yon. Okay, so naaral naman natin sa elementary yan, nearest tens, hundreds at saka thousand. Kapag ka nakita natin na mas malapit na doon sa ating halimbawa hundreds, tulad ng 400, sabi nating 36 o 446, so ira-random na natin yan ng 450. Okay, so dun sa starting na inikot niya na lumabas, kunyari lang, halimbawa lang 448, so ililista niya yon, 450 na. Dun sa 1 nakuha niya halimbawa 156 o 146 o kaya 145, so ira-random niya 150. Sa number 2 ganun din. So lumalabas nung nakuha niya yung ikot, nag-random siya dahil nga gumamit siya ng nearest tens o kaya ng 100,000, ginamit niya yung formulang yon, so lumabas ito. Yan, lumabas na yan.